Hi everyone, for today's video, I will show you how to solve quadratic equations by completing the square. Actually, this is another way para ma-solve natin yung quadratic equations. Kasi may mga times na hindi kayang solve using factoring or extracting the square root. Okay, so without further ado, let's answer the example. Okay, number 1, x squared minus 2x minus 15 is equal to 0. So first, dito dapat yung a natin dito ay 1. Okay? So, yung unang step natin dito guys, sundan lang natin to. Negative 15, ilipat natin sa right side. So, magiging, etong equation na to guys, magiging x squared minus 2x, and then negative 15, ilipat natin, magiging positive 15 yan guys. Okay? Yan. And, of course, bring down x squared. And then, eto yung b natin dito, guys. Yan yung b natin. Okay. May formula tayo doon, which is b over 2 close squared. Okay. Ano yung b natin dito? Which is negative 2, right? So, magiging negative 2, then over 2. Kapag sinimplify natin to guys, negative 2 divided by 2, that is negative 1, right? So, negative 1 squared. Of course, kapag sinimplify pa natin yan, 1 pa rin ang sagot, right? Or, sulat lang natin yung negative 2x. Ano yung half or ano yung kalahati ng negative 2, which is negative 1, di ba? And then, square natin yon, negative 1 times negative 1, positive 1. So, plus 1 equals, of course, positive 15 plus 1. Kung nag-add tayo dito ng plus 1 sa left side, dapat ganoon din sa right side. May plus 1 ka din dyan. Okay? Kung ano yung i-add mo rito, dapat ganoon din sa kabila. Hindi sila pwede magkaiba. Okay? So, itong process natin tawag natin ay by completing the square. Or, you can also follow this rule. Okay? So, para makuha natin yung third term natin dito ng trinomial, ito yung formula doon. So, quantity b over 2 square. And then, simplify natin yan. So, ito yung magiging sagot. Which is 1 pa rin naman, right? Okay, so guys dito, magka-come up tayo sa perfect square trinomial. Okay. Ano ba yung perfect square trinomial? Kapag finactor out natin yon, ibig sabihin, yung factors natin ay magkaparehas lang sila. Okay? Erase ko muna to guys. I hope nasusundan ako. Okay, so paano ba natin i-factor out to? Madali lang yan. Since pinag-aralan natin sa previous lesson yung pagka-factor out, yung quadratic equations by factoring, no? I-apply natin yon. Yan. Okay, factor ng x squared ay x times x. And in this case, ang i-factor out lang natin ay yung first term tsaka yung last term. Make sure na makakapag-provide tayo ng negative 2x upon factoring. Of course, ano ba yung factor ng 1? That is positive, negative 1, no? Okay? Kasi, ito ay negative. So, dapat, ang product or factors ay parehang negative. So, x times x is x squared. Kapag tayo ay bumalik dito, ibig sabihin tama yung factors natin. Using FOIL method tayo, x times negative 1, negative x. Negative 1 times x is negative x. Negative 1 times negative 1, positive 1. So guys, dito alam na natin na tama tayo. Negative x minus x, proceed to addition. It will become negative 2x plus 1. So, nag-come up tayo doon. So, ibig sabihin, tama yung factors natin. So guys, eto, nakikita natin yan, di ba? Magkaparehas. Okay. So, itong perfect square trinomial, i-express natin into square of a binomial. Ibig sabihin, magkaparehas lang sila. So, why not? Itong perfect square trinomial natin na to, pwede natin i-express sa ganitong format. Okay? And raised to 2 siya. Kasi magkaparehas naman. So, eto guys, magiging quantity x minus 1 close squared.
is equal to, of course, 15 plus 1. That is equal to 16. Okay? Naintindihan ba ako doon? Okay, burahin ko muna to. Okay, so after natin ma-express yung perfect square trinomial as square of a binomial, the next thing to do is to extract the left and the right hand side. By extracting the square root, yan. Ganun din to. So ito guys, di ba yung unang lesson natin ay extracting the square root? So cancel mo nyo na yan. So we left by x minus 1 is equal to square root ng 16. Is 16 is a perfect square? Of course, yes. So plus minus 4, right? Kasi 4 times 4 is 16. Negative 4 times negative 4, positive 16. So therefore, ang square root ng 16 ay positive negative 4. Okay, it's not yet done. Okay, we need to simplify. So, yung unang x natin, positive 4 muna tayo. And then, negative 1, ilipat natin, magiging plus 1, right? So, excuse me, 4 plus 1 equals 5. So, yung unang root natin, yung value ng x ay 5. Next. So, inuna natin yung positive 4 kanina. So, ngayon, si negative 4. Okay? So, x equals negative 4. And then, si negative 1, magiging positive 1. So, x equals negative 4 plus 1. The answer is negative 3, right? Okay. So, ang roots ng equation na to ay positive 5 and negative 3. Okay, ganun lang kasimple. Kasi guys, meron mga equation or quadratic equations na hindi ma-solve using using factoring and extracting the square root. So, kaya siyang solve ng completing the square. Okay? So, ang solution natin for this equation ay positive 5 and negative 3. Okay, to check kung tama yung sagot natin, isa-substitute lang natin to guys dito sa original equation natin. Okay, sige. Pakita natin. So, mag-checking tayo. So, x squared minus 2x minus 15 equals 0. Okay, we prove natin na equal to 0 siya. Kasi, ito yun, no? Okay, so if x is equal to 5, minus 2 times 5, lahat ng x nyo, gawin yung 5, minus 15. Yan. So, 5 times 5 is 25. 2 times 5 is 10, right? Minus 15 equals 0. 25 minus 10, that is equal to 15, right? Minus 15 equals 0. 15 minus 15 equals 0. So, 0 equals 0. That is true statement, right? Okay, so, tama yung sagot natin. Okay, what if x is equal to negative 3? Sige. Erase ko muna to. Kapag may question kayo guys, paki-sulat or paki-encode lang or type dyan sa comment section. So, try natin sagutan. Okay, so if x is equal to negative 3, ayan, minus 2 times negative 3 minus 15 equals 0. Simplify natin, negative 3 squared, that is 9. Positive 9 yun. Negative 2 times negative 3 magiging
positive what? 6, right? Minus 15 equals 0. 9 plus 16, 9 plus 6, that is 15 minus 15. So 15 minus 15 equals 0. So therefore, true statement siya. So nag-equal sila, ibig sabihin tama yung sagot natin. Okay? So the solutions are 5 and negative 3. Okay, using completing the square. So ganun lang siya kasimple. Okay? Let's have another example. Example number 2 tayo. Okay, example number 2. Let's say we have x squared minus or plus 9x equals negative 8. Actually guys, itong example natin ay kaparehas dun sa solving quadratic equations using factoring. Okay, i-prove natin na magkaparehas yung sagot natin. Sa previous video yun guys ha. Okay, ang sagot doon ay, if I'm not mistaken, negative 1 and negative 8, right? Okay, let's see kung magkaparehas tayo ng sagot using completing the square. Okay, so eto guys, yung constant natin ay nasa right side na. So no need to transpose. So nasa right side na siya. Okay, so copy x squared. Okay, yung tinuro ko sa inyo kanina, half ng 9 ay 4.5 or 9 divided by 2 is 4.5. I-square natin yon. Okay, baka malito kayo. Ito yon. So b over 2 square, no? So here, yung b natin ay positive 9, right? Over 2 square. Okay, simplify natin to guys. 9 times 9 is equal to 81, right? Since may decimal kasi kapag dinivide natin, so 2 raised to 2 ay 4. So ibig sabihin, plus 9x, and then ito ang susulat natin dito. Plus, or i-add natin dito, plus 81 over 4 equals, of course, negative 8 plus 81 over 4. Katulad ng sinabi ko kanina guys, kung ano yung in-add natin dito sa left hand side, dapat ganoon din sa right hand side. Okay? Ayan. And then, let's simplify. So, yung next process na natin dito guys, etong perfect square trinomial, okay, dapat i-express natin into square of a binomial. Ibig sabihin, kapag finactor out natin to ay magkaparehas yung factors natin. Okay, para hindi tayo mahirapan, sige, factor out natin yan. Plus 9x plus 81 over 4. Factor ni x squared, of course, x times x. Ano ang factor ng 81 over 4? Provided na makakapag-produce or provide tayo ng positive 9x. Ano kaya ang factor niyan? Okay, so that is plus 9 over 2, no? And then plus 9 over 2. Yan. Kapag ito guys, pinag-multiply natin or using FOIL method,
dapat magkakamap tayo dito. Okay, let's see. X times x squared. X times positive 9 over 2 is positive 9 over 2x, right? So 9 over 2 times x plus 9 over 2x. 9 over 2 times 9 over 2, that is plus 81 over 4. So by combining like terms, 9 over 2x plus 9 over 2x, that is equal to 18 over 2, right? 9 plus 9 equals 18 divided by 2. So 9x, right? 9x plus 81 over 4. Okay, so pumalik tayo dito, ibig sabihin tama yung factors natin. Okay, so kapag finactor natin to, ito yung magiging result. Okay, since magkapareha sila, sabi ko nga kanina, this is perfect square trinomial. Ibig sabihin yung factors na ay magkakaparehas. Okay, so why not we use the idea of square of a binomial? Ito magiging x plus 9 over 2 close squared. Okay, equals, and then ipag-add natin sila guys. Burahin ko muna to. Okay, eto guys, pag pinag-add natin, ang magiging sagot dyan ay 49 over 4. Okay? 49 over 4. Okay, next step. By extracting the square root of both sides, no? Yan. So, cancel, cancel. So, we left by x plus 9 over 2 is now equal to positive, negative. Anong square root ng 49? That is 7, right? Kasi 7 times 7 ay 49. How about square root ng 4? 2, right? So, ito na siya guys. And then, unahin natin to, yung positive muna guys. So, magiging x is equal to, unahin ko muna si positive 7 over 2. Mamaya na si negative 7 over 2. Si positive 9 over 2, ilipat natin sa kabila. So, magiging negative, right? Negative 9 over 2. So, x now is equal to what? Since this is similar fractions, we can easily subtract 7 minus 9, that is negative 2, right? And then, we copy the denominator. Okay, negative 2 divided by 2, that is negative 1. Okay? Kung natatandaan nyo sa previous video natin, isa sa mga roots nun ay negative 1. Okay, next. So, x equals, kanina, inuna ko si positive 7 over 2. Ngayon, negative 7 over 2 naman. So, negative 7 over 2. And then, si positive 9 over 2, ilipat ko, magiging negative 9 over 2. Okay, naintindihan ba guys? Okay, so, similar fractions siya, guys. So, pwede natin siya ipag-subtract. Actually, proceed to addition. Negative 7 minus 9. So, that is negative 16 over 2. Copy. And then, negative 16 over 2, that is equal to negative 8. So, see guys, magkaparehas yung sagot natin using different solutions, no? Sa previous video natin, yung solving quadratic equations by factoring, ang sagot doon ay negative 1 and negative 8. So, ito naman, solving quadratic equations by completing the square, na na-prove natin na magkaparehas silang sagot, which are negative 1 and negative 8. Okay? So, kasi may mga quadratic equations na hindi kayang isolve ng factoring. So, let's use completing the square. Okay? And we can also apply quadratic formula sa next video natin yan. Okay? Another example, last example, para mas marami kayong matutunan. So, what if guys, yung x natin dito, lagyan natin ng number. Kanina,
1 lang kasi siya, no? I mean, yung a natin doon ay 1 lang. Kaya x squared lang yon, yung numerical coefficient natin. So, what if meron siyang number or numerical coefficient doon? Okay, so let's say, example number 3. Let's say we have 2 x squared plus 8x minus 10 equals 0. Okay, kanina guys, yung sinusolve natin, ito ay wala tong numerical coefficient maliban sa 1 kanina. Okay, so ngayon, what if we have numerical coefficient which is 2, no? Ang gagawin natin dito guys, lahat ng terms na yan ay i-divide natin by 2, no? Kasi 2 yung nandito. Divide natin siya by 2. Of course, dito rin. Kapag dinivide naman yun, 0 pa rin naman yan. Okay, so 2x squared divided by 2. So, matitira ay x squared, right? And then, positive 8x divided by 2. Positive 4x, right? And then, negative 10 divided by 2 minus 5 is equal to 0. Okay, so, kapag meron tayong numerical coefficient, ganito ang gagawin natin guys, no? I-divide natin kung ano yung number dito. Okay, gets? And then, proceed na sa next process. Itong constant term natin, ililipat natin sa right side of the equation. So, it will become x squared plus 4x is now equal to positive 5. Okay, nasundan ba ako guys? Kanina, hindi perfect. I mean, kapag dinivide natin may decimal, no? So, ngayon, nagbigay tayo ng perfect kapag dinivide natin. I mean, walang decimal or butal kapag dinivide natin. Okay, so, copy x squared. So, ano yung half ng 4? Which is 2, right? So, square natin yun. 2 times 2 equals 4 pa rin naman, right? Ayan. So, plus 4 equals 5 plus 4, right? Naintindihan? Okay. And then, eto, pag nandito kayo sa part na to, guys, pag nandito na tayo, ang gagawin natin dyan ay square natin or express natin into square of a binomial. Tama? Okay, so magiging, okay, wag na natin ipakita. Alam niyo na kung paano yon. X plus 2 square, no? X plus 2, quantity x plus 2 square is equal to 9. Okay, so ito yung factored form or kapag in-express natin yung perfect square trinomial, magiging quantity x plus 2 squared. Okay? So, eventually, kapag ito ay dinistribute natin or using FOIL method, magka-come up tayo dito. Ibig sabihin tama. And then the next process, okay, pasensya na, medyo mabagal ako magturo. Ganun talaga ako kasi para mas maintindihan. At saka detail by detail para hindi kayo nalilito. Okay? So, SKL, share ko lang. Okay, so, cancel. So, we left by, syempre ito rin, x plus 2. Okay, medyo mahaba na yung video natin. Of course, square root ng 9 ay positive, negative 3. Okay. Unahin natin si positive 3. So, magiging 3. And then, si positive 2, ilipat ko na. Magiging negative 2, right? So, 3 minus 2, that is equal to 1. Okay. Next. Kanina, si positive 3, ngayon negative 3. So, negative 3. Okay, si positive 2, ilipat ko ulit. Magiging negative 2, right? So, negative 3 minus 2, that is equal to negative 5. Okay, ganun lang ka-simple. Okay, sana meron kayo natutunan sa video nito. Paki-like and share na rin. Thank you for watching.